Mahina talaga ako sa pharmacology, sa totoo lang. And OB, mahina ako do'n. And sa cardio talaga. Kasi ano siya, toxic kasi siya tignan. Nahirapan doon. Pero sabi ko nga, kung i-cater ko lang yung nahihirapan ako na feeling, walang Mm. mangyayari sa'kin. Triny ko pa rin yung best ko na intindihin yun, with the help of IPAS na rin sa lecturers, sa mga notes, mas naintindihan ko na siya ngayon. Morning, good afternoon, and good evening, everyone. Welcome to IPAS Online Review and Mentoring Academy. My name is John, and I'll be your host for tonight. Here at Hope Talk, we invite successful IPAS Online Review candidates in the NCLEX to share their wonderful stories and learnings from their journey in achieving the goals of becoming registered nurses in the USA, Canada, and Australia. Join us as we embark on a journey through her experiences, gaining valuable insights and inspiration along the way. And with that, I would like to introduce to you our newest NG Ed passer, Miss Stephanie Iris Espero, USRN. Hello sir, thank you po, thank you po. Good afternoon po sa ating lahat, ay no, good evening po sa mga nasa Pilipinas and good afternoon po sa mga nasa Europe. Sa mga nasa US naman, good morning. Yeah, good morning po. Yeah. Hello po sa mga IPAS students. Thank you, Miss Stephanie po. Saan po tayo located pala? United Kingdom, sir. Thank you po for accepting our invitation for this Hope Talk. We definitely po appreciate your presence today, and for sure, maka-inspire tayo today ng maraming students. And Miss Stephanie, we are excited to hear your stories na. Could you share us po your educational background leading up to your NCLEX preparation? My name is Stephanie Iris Espero. I'm from Pangasinan and graduate po ako ng Pine City Colleges, Baguio City. So kung meron pa tayong mga students dito na galing Pines, hello po sa inyo. And ayun po, sa ngayon, nandito ako sa United Kingdom. Nurse po ako sa isang care home. Nasa 2 years na rin po ako. Malapit na rin po mag-end yung contract ko. So hindi ko pa po alam kung mag-e-extend ako. Kasi very ano po ngayon ang immigration policy. So hindi ko po alam kung mag-e-extend ako or hindi ko pa po alam. Hindi ko pa talaga sure. Pero nag-take po ako ng NCLEX kasi nga, actually plan B ko siya. Kasi nga, yung immigration policy dito, medyo hindi maganda. So sabi ko, bakit ako mag-stay ng United Kingdom kung meron namang US? And part of the reason why I took NCLEX na rin po is lahat po ng family ko and relatives ko nasa US, nasa New Jersey po sila. So gusto na nga nila makapunta ako doon parang ASAP. So sabi ko, kasi marami pa akong pagdadaanan, mahabang process pa yon. Ayun po, no? Talaga isa yung mga way na makapunta sa ibang bansa is to what we really want to achieve in life. For example, like what Miss Stephanie did, she went to UK to continue her nursing career. But I understand your situation there kasi parang ganito rin sa Singapore, no? It's really difficult for you to get a permanent residence. But may opportunity sa ibang bansa, that's why we are taking our next step na, which is sa US kasi yun yung mas magandang opportunity for us. Similar dito, I cannot continue my nursing career in Singapore because I have to gain a bedside experience. Kaya, buti na lang si US is they're accepting now without any bedside experiences. So sa mga students natin, kapit lang tayo, malapit na ang pangarap, parating na yan. So tumatanggap po ang US kahit walang bedside experience. You will learn it along the way. Nakaka-excite din. Miss Stephanie, nag-process din po kayo ng documents sa IPAS? Yes, sir. Lahat po, review, processing of documents, sa IPAS na po lahat. And actually, very happy po ako sa IPAS processing kasi ang bilis ng pag-process ng documents nila as long as lahat ng documents na kailangan nila is available, mapaprocess agad siya. And very professional ang IPAS processing team. Yes, and what I like the most is very responsive sila sa queries and concerns and very polite. So yun, talagang 5 star siya sa akin. Wow! Nice experience po, Ma'am Stephanie. Anong Board of Nursing po ang in-apply natin kay IPAS? New York, sir, kasi talagang, New York is mabilis. Yes. How long does it take po for you to get your eligibility? 1 to 2 months, I Wow! think. Kung mabilis kay Ma'am Iris, sa akin naman 3 months.
Baka sa ibang students naman baka less than 2 months pa, no? But ang alam ko sa New York is at least 3 to 6 months ang waiting time naman natin. But it doesn't matter kasi Mm. all we have to do is to focus sa review naman. So, leading to that question, Ma'am Stephanie, no? While waiting for your eligibility, did you start reviewing na po ba? Oh, yes sir, nag-enroll po ako sa IPAS June 2023, so parang Mm. 1 year talaga. And while waiting po nga sa sa eligibility, nagre-review na po ako. Okay. How many months did you prepare for your review naman? Kung ito-total mo siya parang 1 year, pero yung parang seryoso na talaga, as in super serious na review na is mga after ko na-receive yung ATT. Almost 8 months, 6 to 8 months, parang gano'n po. And that is really depends, no? Kung nagwo-work ka, you have to really somehow extend. 4 to 6 months is enough for you to pass the exam. And similar naman doon sa mga classmates po natin na hindi nagwo-work, 3 to 4 months is enough. But it really depends on you naman. So how is your study structure look like po? While mastering the content, how many months po for that? I'm not sure kung ilang months, pero all I know is that nag-focus talaga ako sa pagre-review. It doesn't matter kung 3, 4 months, 5 months, 6 months. Ang goal ko talaga nun is makapag-focus ako, review lang ng review, hanggang sa ma-master ko yung concepts. And then na-maximize ko din yung Q-banks ko, kasi parang wala siyang parang 20 questions lang yung natira sa Q-banks ko, and Mm. nagamit IPAS. So, yun po. At saka wala akong mga dikit-dikit sa wall. Wala akong mga gano'n. Wala akong mga index card. Ang meron lang ako is yung laptop ko, notebook ko, and yung willingness ko, yung determination ko na makapasa. Yun lang. Yes. That's nice. And ano po yung mga review materials na ginamit nyo while reviewing? IPAS lahat, IPAS. And yung sa Archer, yung sa QBanks na Archer. That's nice to hear po, Ma'am Stephanie. And I myself po, using or utilizing iPass lecture itself is more than enough for you to pass the exam. Ganun din po ba na-experience ninyo? Yes sir, kasi 'pag open mo ng Moodle account, nandun na lahat, wala ka ng hahanapin pa. As in kumpleto na siya. Even yung review program is very comprehensive, concise but, alam mo yun, comprehensive. Wala ka na talagang hahanapin, as in nandun na lahat. Even yung mga notes, andun na lahat, provided na. All you have to do is study hard. And while working po, no, having 8 months of preparation at least, how did you balance po studying with other responsibilities? Mahirap kasi, night shifter ako. So, meron 3 nights lang naman ang work ko. So, the rest is my off days. Kaso kasi ang problema sa akin, kapag nagtatrabaho ako, 'pag night na hindi ako nakakatulog ng so yung off days ko lang talaga yung as in nakakabawi ako ng tulog. Pero Mm. nung mag-NCLEX, mag-review, as in nag-sacrifice din talaga ako. Lalo na nung malapit na yung exam, nung nagQ-banks ako, as in gumigising ako ng 3 AM or 4 AM para lang mag-answer ng gano'n po talaga yung routine ko. As in 85 questions na readiness, then after no'n is CAT exam. So, gano'n po yung routine ko. Actually minsan, siyempre pagod tayo na natutulugan natin yung alam mo. Yeah. Pero, ano talaga natutulugan ko siya, pero ang ginagawa ko naman is, bumabalik ako talaga. Hindi ko rin naman pinapabayaan. Kasi ngayon ang problema sa akin talaga 'pag nakakatulog ako kasi nga, 'pag nagtatrabaho ako hindi rin naman ako nakakapagpahinga ng maayos. Pero kahit na gano'n, bumabalik pa rin ako, hindi ko siya pinapabayaan. As in wala. Hindi ako lalabas ng bahay, tinigil ko manood ng kung ano-ano, TikTok, tinigil ko mag-TikTok, tinigil ko manood ng tinigil ko lahat 'yan. Nag-focus lang talaga ako sa review kasi nga, gusto ko makapasa. Kasi Yeah. sa'kin sa, career ko bilang nurse, sa credentials, NCLEX na lang ang kulang, kumpleto na, okey na ako dun. You have certificate po or license sa UK? You have the certificate in the Philippines? Ano pa po ang license po nila? Nag-Saudi po ako dati, so yun po, Oh, Saudi, here in United Kingdom, in the US, and wala, yun na, tapos na, okey na ako dun. wow! Amazing. Ang galing. You have ano 'no, parang successfully ano, got all the license of the countries, yung mga best nurses to work in those countries 'no? Yes po. So sabi ko okey na yun, NCLEX is, okey na yun, wala na, tapos na. Ang focus ko na lang siguro ngayon is makapag-ipon ng 'pag nakapunta ako ng US makapag-ipon, makabili ng Mm. bahay,
or Wow. ilipat ko yung family ko kasi, at the moment nakatira sila sa tita ko. So, gusto ko rin na makabili ng bahay para mailipat ko sila. It will be very, very soon, Miss Stephanie. Sa Sana lahat nga naman, sir. no, ng family natin, parang lahat ng gusto ng makakabuti para sa pamilya natin, gagawin natin lahat para maibigay natin. 'Di ba? Para gawin natin yun, we have to sacrifice a lot of things. Time, Hmm, career, and all. Can you share more po? kasi ano, dati gusto ko na talagang mag-NCLEX. Kapag-apply ako dati ng H-1B visa, mga around Mm. 2000. Kaso declined siya kasi nga nagkaproblema sa mga papers. So, ini-stop ko muna yun, ini-stop ko muna. Masakit siya kasi gusto ko talaga, gusto ko mag-US. Why not, 'di ba? Kasi Yeah. nurse ka, impokrita naman ako kung sasabihin kong, ayoko mag-abroad. Nurse ako, gusto ko mag-abroad. So, gusto ko talaga US, since nandun nga yung family ko and yung ibang relatives ko. So, masakit sa'kin yun dati, talagang iniyakan ko siya kasi nga Mm. rejected. So, ang ginawa ko, nag-start ako as an NDP. So, hello, kung meron tayong mga students na under ng, alam mo yun, yung Community Health Nurse NDP program. So, nag-start ako doon. And then, nung medyo nagsawa na ako sa pagiging NDP, community nurse, parang gusto ko namang yung umangat. So, nag-Saudi muna ako, first step. And then, after ko mag-Saudi, naisip ko mag-UK. So, andito ko ngayon sa UK. And then, ayun nga, dumating yung chance na NCLEX, mabilis din ang process papuntang Amerika. So, grinab ko na rin yung opportunity na mag-US. What I learned from you, Ma'am Stephanie, no, you never stop learning po. No, sir. Aminin ko din yan. Parang gusto ko, I want more. I want Yeah. more. Alam mo yon yung hindi ka pwedeng, dahil sa UKRN ka na, doon ka na lang, di ba? Kung may Yeah. opportunity iba, why not grab it? As long as kaya mo. Hindi naman porket na UKRN ka na, hindi ka na pwede mag-USRN or Australian RN, Canadian RN. As long as merong chance, why not? Go for it. Lalo na kung bata ka pa, 'di ba? At marami ka pang opportunities. Go for it. Ano, laban lang. That is something I admire, Miss Stephanie. Talaga, probably, no, napaisip din ako parang, oh nga, ba't di ko nga siya nagawa before? But hearing from your experiences, baka nga pwede. Sa mga Hmm. nurses din naman natin dyan who wanted to explore, no? After US, possible din talaga, no, na pwede tayo mag-explore sa Australia, sa Canada, and so on. Kasi, no, we never stop learning. If you want to achieve something, nothing is impossible. Lahat kayang gawin. Lahat kayang gawa ng paraan. And this is a one step closer to you, no? Miss Stephanie, in passing the NCLEX to be with your family. Yes, yun po talaga kasi last year nga, unti-unti silang pumunta do'n kasi nga petition sila ng tita ko. So, kasama din yung nung isa-isa na silang nagpunta sa Amerika, parang yun din yung ano ko, yung parang signal ko na mag-exam ka na, mag-take ka din ng end. So, actually, ano ba yun, parang Sunday ba yun? Nakahiga lang ako tapos naisip ko mag-enroll, nag-message ako sa I-PASS, then yun na, enroll, bayad, Oh. then start na. Parang ano, no, you're craving for something na more, more achievement para sa sarili mo. Not only for you, no, but for your family. Sabi mo nga kanina, you have already gathered all the licenses na pwedeng or potential ng isang nurse. It's really Yes. possible pala having Miss Stephanie with us, no? Actually, kulang pa yun kung gusto ko pang mag-Australian RN, puwede ko pa rin siyang gawin, eh. Pero sabi ko sa sarili ko, "Okey na 'to, tama na." Tama na, pagod na rin yung utak ko tsaka medyo Mm. nagkakaedad, gusto ko namang mag-enjoy na rin at na-achieve ko naman na siya. So, Yeah. yun. We don't know what the future holds, di ba? Hmm. So, probably, baka pwede, no, if you don't like US, try naman natin sa Canada or sa Australia. Eh, Di ba? It's really puwede, possible. oo. So, ano, laban lang, alam mo yun, kung medyo nahihirapan, isipin mo na lang na kung bakit gusto mong, I mean, for me kasi no, there are times na talaga nung nagre-review ako, nahihirapan ako. Ano ba 'yan? Galing akong duty tapos magre-review na naman ako, tapos gusto kong matulog, parang gano'n. Pero inisip ko na rin na, kung itutulugan ko 'tong review na 'to, anong mangyayari sa'kin, 'di ba? Kung Mm. tatamad-tamad ako, anong mangyayari sa'kin? Yeah. Mag ako ng 1 day, 2 days sa pagre-review, anong mangyayari sa'kin, maipapasa ko ba 'to? Hindi. So, kahit na inaantok ako or pagod ako, nagre-review pa rin ako kasi nga gusto ko makapasa. Gusto ko makapasa talaga.
At saka ang target ko talaga is 85 questions. As Ah, in, 8 in 2 hours. Yun talaga yung goal ko. And na-achieve ko naman siya. 85. As in, nung nag-exam ako, 85 questions in 2 hours. minimanifest natin yung isang bagay, no? It will really happen. Mm, oo. Ang nakakatawa pa nga sir, kasi nung nasa bus ako, papunta ako ng examination center, sabi ko, Lord, 85. Please, 85. 85. Pero nung nandun na ako mismo, nung nagsasagot na ako, sabi ko, ay naku, parang hindi yata 85 ako mag-stop. Sabi ko gano'n. Kasi, yung first question kasi yung utak ko foggy. Parang wala akong hindi ko alam. Hindi ko alam yung sasagot ko. Tapos sabi ko, parang hindi yata ako mag-stop ng 85. So, doon pa lang tinanggap ko na, o sige, kung hindi ako mag-stop ng 85, go lang, marami pang time. Kung mag-stop ako ng 150 questions, is fine, okay lang. Basta Mm. importante makapasa. So yun, nagsasagot ako na nagsasagot. Hanggang sa, ay, ako biglang nag-shutdown yung computer, 85. Ang Wow. problema, hindi tama yung sagot ko sa pang 85th question. Eh di ba sabi nila dapat sure ka sa 85th question. Hindi ko alam. Eh wala na akong magawa, nag-stop na eh. So yun, thankful naman ako kasi nakapasa ako sa NCLEX at 85 questions and yung 2 hours as in na meet ko naman yung goal. I'm really proud with your achievements, Miss Stephanie. Nung time ko rin naman, no, parang you have to really prepare if how many set of questions ang gagawin mo for the practice questions. It's either 85 to 150. Do you also do that, practicing until 150 questions? Oo sir, yun nga yung sabi ko na gumigising ako ng 3 AM or 4 AM para as in talagang Mm, pina-practice ko kasi siya dahil nga gusto ko kasi paano kung umabot ako ng 150 'di ba? mm, Tapos ano, pagod na yung utak ko, 100 pa lang pagod na ako. So, ang ginawa ko talaga is 150 questions. Everyday 'yon hanggang sa naubos ko yung Q bank. May plan kasi kami ni Ma'am Ann Teguerero. So siya yung coach oh, ko. Ni-invite ko siya ngayon eh, kaso hindi yata siya pwede, busy siya. So ang sabi niya sa akin noon, kasi nag-purchase ako ng Archer around December. So parang mm, January, February, March. So sabi niya sa akin, answer ka ng question, 85 questions once a week. Yun, sinunod ko siya once a week. Tapos pag malapit na yung exam mo, at least twice a week, mag-answer ka. Pero hindi ko rin naman nasunod yung twice a week. Kasi minsan, pag gusto ko mag-answer, nag-answer talaga. At least 3 times. Minsan pa nga 3 times eh. Tsaka advice ko din sa lahat na mag-exam na po. Ang exam nyo is umaga, like 8 o'clock. 8 o'clock yung akin eh. Mag-practice kayo mag-answer ng questions early in the morning para masanay yung utak niyo. Para sa pagdating sa examination center, pag nag-answer na kayo, okay na. Kasi hindi naman pwedeng 8 o'clock yung exam mo tapos antok ka eh. Hindi naman pwedeng gano'n. it Yun really po. shows your ano no, your commitment and your determination dito sa preparation na ito. So kapag talaga hindi maganda ang magiging study plan natin, it will be really difficult for us, no, to do our Yeah. practice questions. So, yes, I agree with Miss Stephanie. Yan po ang gawin natin, no. Kapag ang oras ng exam natin is early in the morning, we do our practice questions in the morning. Same goes in the afternoon around 12 p.m. Pag panghapon ang exam ninyo, do your practice questions at 12 p.m. Para sanay na ang katawan ninyo, yung mind ninyo. You are mentally prepared during those times. That's why, on your first 10 to 15 questions, you have to do your best na. Kasi dyan i-assess ni computer yung knowledge mo with the NCLEX. So doon magre-reflect yung mga questions mo sa first 10 to 15 questions. So that's why pag na-satisfy na natin si computer by 85 questions, then pa nag-shutdown na, means that you're gonna pass. So marami kasing myths ang nangyayari, no? Pag nagsa-stop ng 85, baka mag-fail na ako. But no. See, Miss Stephanie stop at 85, she passed. I myself, I stop at 150, I passed. So hindi porket 150 magsa-stop, magfa-fail ka. Thank you for That's sharing, Miss Stephanie, no? And you've been working po sa Saudi, sa UK, sa Philippines po. How does your clinical experience contribute to your preparation? to be honest sir, no, wala akong solid hospital experience. Wala akong hospital experience ever. Mm, So, nasa Pilipinas ako, community nurse ako. Nag-Saudi ako, clinical setup. Ngayon na nasa UK ako, sa nursing home ako. So, wala talaga akong solid hospital experience. So, nung una rin, medyo natakot ako mag-NCLEX kasi meron akong mm, notion na ang NCLEX
for those nurses who works in the hospital. Kasi nga yung content ng NCLEX is hospital based. So natakot din. Like, I want to challenge myself. I want to try NCLEX. So yun, nakapasa. Yes. And did you use any specific study techniques or strategies while reviewing for the NCLEX? Ang may advice ko sa ating mga students is when you answer questions especially yung sa NGN, basahin niyo yung the whole scenario. Kasi merong 1, 2, 3 words doon na magli-lead sa'yo sa tamang answer. Huwag kayong mag-scan lang. Basahin niyo word by word. Kasi andun yung sagot. And then, always, dapat tama yung sagot mo sa assessment. Kasi pag mali yung assessment mo, mali yung diagnosis mo. Pag mali yung diagnosis mo, mali yung intervention mo. Pag mali yung intervention mo, ano yung evaluation mo? Wala. Diba? So, dapat yung assessment mo is maganda. Okay. And ano pa ba? Pag nag-answer, always read the questions twice. First, intindihin mo yung question. And then the second time is get the keywords and go over with the choices. So don't overanalyze din, kasi pag nag-overanalyze ka, there is a tendency na magpalit ka ng answer 2 to 3 times. Ganun yung nangyari sa akin sa mismong exam ko. Nag-overanalyze ko sa isang question. So nagpalit ako ng sagot 3 times din. Hindi ko alam kung tama yung sagot ko doon o hindi. So yun po. And meron kasi ako napanood na sabi niya, pag nag-answer ka ng question is use your gut instinct. Sabi ko naman, parang hindi siya good practice. Parang always back up yourself with the concepts when answering a NCLEX question. Always master the concept. Kasi yun yung foundation mo. And when you say use your gut instinct, so hindi naman pwedeng sabihin na, oh hey, B yung sagot. Nafe-feel ko B yung sagot. So B yung sagot. Hindi Yeah. dapat knowledge, di ba? Meron kang knowledge sa concepts. Alam mo dapat kung ano yung sinasagot mo doon. Kasi when you're it's like you're dealing with the patient na rin as well. Diba? Kasi pag nagdi-deal ka ng actual patient, di mo naman pwedeng sabihin na gut instinct ko, ito yung gagawin ko sa pasyente. Hindi pwede. Mamamatay yung sa totoo lang. So, dapat i-master natin yung concept talaga. Kasi napaka-importante nun. Mastery. And we can incorporate naman, no, ang mastery concept with your trust gut feeling. Kasi baka alam mo na yung sagot, pero you're not trusting yourself na ito talaga yung tamang sagot. In a Tama way. din yun. So, it will really still boils down to your mastery concept. Kung walang mastery concept, may hirapan tayo mag-practice questions. Lalo na mahirapan tayo sumagot sa actual exam. Tama And po? nung nag-IPAS, napadali siya kasi lalo na yung sa cardio. Oh my God. Sabi ko, cardio. Pharmacology, kahinaan ko yung mga yan, neurology, OB-GYN, oh my God. Tapos meron pa akong nasagutan doon sa mismong exam ko na OB-GYN. Sabi ko, oh my God, ano kaya to? Pero napadali kasi nga the way the review team presented the concepts, napadali siya para sa akin. Mas naintindihan ko. And yun nga, dahil sa cardio talagang, di ba, kung titignan mo, ang toxic ng cardio eh. Pero Sir J, talagang magigets mo talaga siya. As in, maiintindihan mo. Ganon din sa OB, ganon din sa lahat, sa lahat. And even pag si Sir Ryan, parang ayaw mo nang tumigil eh, parang ayaw mo mag-stop yung review. Kasi nga happy. Yung mga na-mention yung topics, no po, ma'am, for sure yan yung mga difficult topics for you, no? But what was your approach po to tackling difficult concepts naman? Concepts pa, I mean yung mastery pa rin ng concepts. Dapat meron ka talagang foundation. How did you, parang start your review? Is it from easiest topic to most difficult, in between, or nauna mo na ang difficult topics? Sinundan ko kung ano yung nasa calendar ng IPAS. Okay. So most importantly, no, kung makikita nyo yung calendar ni IPAS, ang unang binibigay or yung topic na dinidiscuss is more about the test-taking strategies. Dahil in every topic ni IPAS is we have the drills para ready na tayo to answer NGN type of question in each topic. So mapapansin nyo, after test-taking strategies is, ang next naman yan ay fundamentals. Then safety and infection control or leadership and management naman. Then, yung iba-iba na, may iba-ibang topics na. Oo.
Sinundan ko lang yung calendar. So, yun po. And how did you manage test anxiety po during your preparation? Mahirap kasi talagang ano ko, alam mo yun, ako yung tipo ng tao na 'pag nakita ko may mali or Mm. like nagkaroon ako ng borderline dun sa aking readiness. Sabi ko, parang ayoko na mag-exam, borderline, eh, baka hindi ako makapasa, parang gano'n ba. So, ang ginagawa ko is 'pag nafi-feel ko na talagang very anxious ako, may kinakausap ako na kaibigan talaga. Dun sa kanya ako nagra-rant kahit na naiinis na siya sa'kin, sa kanya ako nagra-rant na, "Oh, ganito, ganyan." Tapos yun lang, nakikinig ako ng music, minsan nanonood na ako ng Netflix para lang maano yung anxiety. And then after nun, balik na naman sa review. And nung malapit na yung exam ko, nag-undergo ako kay Ma'am Katrina. So, very thankful din ako kay Ma'am Katrina kasi nga ang soothing ng voice niya, alam mo yun, nakakalma. Yeah. So, nakatulong din yung mga, inspirational videos niya. So yun. And dapat magtiwala ka lang din sa sarili mo na kaya mong ipasa. And always pray to God na bigay niya sa'yo kung ano yung gusto mo. And also, gawin mo din yung part mo. Mag-review ka. Thank you, Ma'am Stephanie. I myself po, kinoach din ni Ma'am Katrina. Kaya naiintindihan ko yung part na sinasabi mo na soothing yung voice. Tapos she gives more motivation words, inspirational words. Para ano, kasi you have to be talaga to the point ng calm or wala ang anxiety. No? Somehow, it will help us in a way to lessen our anxiety approaching to our examination day. Parang naistorbo ko pa nga Eros nun, eh, kasi yung anxiety ko ang taas talaga, hindi ko siya makontrol. As in nagpa-panic ako, yung feeling hindi na ako papasa, yung parang ano, ayoko na. May point pa nga na sabi ko i-cancel ko yung exam ko kasi, yung anxiety ko ang taas, sobrang taas, hindi ko na siya makontrol. Binigyan naman ako ng advice nung kaibigan ko na, "Ano ka ba, andiyan ka na, malapit ka na, Mhm. kailangan mag-e-exam ka na tapos Mm. ano ka, ika-cancel mo 'yan." So yun, nung undergo ako kay Ma'am Katrina, medyo naanuhan yung feelings ko, kumalma. So sabi ko, "Okey, sige kaya natin 'to, push natin 'to kasi nga eto naman yung goal ko. So gawin natin." That's really true, no? Sometimes talaga kakapitin tayo sa mga support system natin. Most especially kapag may nafe-feel na tayong negative thoughts or negative feelings. It's valid, normal po yan, na Mm, nararamdaman natin yan while approaching to your NCLEX exam. Pero ang best niyan is you just have to trust yourself, trust the mm, knowledge you have gained during the preparation, have your confidence with you all throughout your preparation. Kasi sa umpisa, alam mo naman na na alam mo ang kaya mo 'to. Napangungunahan lang tayo ng fear. oo, tama yan. And ano rin, huwag kayong magbabasa 'pag malapit na yung exam, huwag kayong magbabasa ng mga ano sa Facebook. Nangyari sa'kin yun na nag-open ako ng newsfeed ko tapos, I failed NCLEX exam 3 times, 4 times. So sabi ko ganun, no, Yeah. di siya maganda. So nag-stop ako mag-Facebook, nag-focus lang ako sa yun, sa music, sa Netflix para kasi 'pag nakakakita ako ng gano'n mas lalong tumataas yung anxiety ko, mas na ano yung self-doubt ko na hindi papasa rin. So Yeah. iniwasan ko yung and yun nga nung after nung exam ko, iba yung pakiramdam. As in may ano siya, I mean nung nakalabas na ako ng testing center, halos wala akong maalala. Naglalakad lang ako papunta ulit dun sa bus station, tapos wala akong maalala. Tapos parang ano bang feeling ko nun, parang wala lang. Tapos tinanong ako ng kaibigan ko, "Kamusta yung exam mo?" "Wala, 85." Yun lang. Kasi meron akong pakiramdam na, "Ay baka hindi ako makapasa." Pero malaki yung percentage na makakapasa ako. Alam ko kasi sa sarili ko yun, eh. Not unlike nung nag-take ako ng OSCE dito sa UK na pagdating ko talaga doon sa hotel as in umiiyak ako. Umiiyak ako kasi feeling ko talaga hindi ako makakapasa. Yun kasi yung ano ko, eh, alam ko sa sarili ko na 'pag umiyak ako, alam kong may mali. Pero nitong nag-exam ako sa NCLEX, wala talaga. As in wala lang, feeling ko pasado, feeling ko hindi. Pero malaki yung percentage na makakapasa ako. Kasi nag-ready naman ako, eh. Alam mo yun, Yes. ista-aral ka, memorize mo yung Q-banks mo. So, mararamdaman mo naman yun na kung makakapasa ka o hindi. Most especially kapag nagpa-practice questions ka 'no, hindi man lang everyday, at least every other day. Para pagdating mo ng actual exam, you will feel like you're doing practice questions. 'Pag nag-a-answer ng practice questions, isipin mo na na
nasa mismong examination ka na para pagdating mo doon, parang madali na lang para sa'yo. That's why having those Q banks, no, may time limit kung ano yung format ni exam para medyo similar kung paano tayo tatanungin sa actual exam. Doon po sa mga sinasabi niyo po kanina about sa borderline, very high scores, no? Did you make any adjustments po to your schedule? Yung study schedule niyo based on your progress or nag-change po ba kayo doon sa circumstances na yun? Siguro hindi ako nagsasagot ng practice questions kapag pagod ako at antok ako. Kasi wala talaga, hindi ako nakakapag-isip ng maayos. Pero ma'am, how do you ensure po that you were dedicating enough time to each subject area? 4-5 hours, puwede na yun. Sa'kin gano'n kasi 4 to 5 Mhm. hours. Yun po yung, allotted talaga. Yes, that's why, no, it really depends sa status natin in life or sa situation natin on how many times are we able to repeat the recorded or live and the lectures. For you, Miss Stephanie, how many times po kayo naka-attend ng review? How many cycle po? Isa lang, cycle 10, kasi cycle 10 ako, eh. Mm. Yun lang po. Hindi na ako nag-attend dun sa next na cycle kasi, natapos ko naman siya, nag-focus na ako. Binalikan ko na lang yung mga notes, binasa ko na lang siya, and then nag-focus na ako sa Q-banks din. So ano talaga na, it will boils down to your attention dun sa topic na dinidiscuss sa live or sa lecture para hindi niyo na siya kailangang ulitin. Kasi pasindabi rin naman dun sa mga classmates din natin na nag-work din talaga like me, we really have to find another time to repeat the recorded kasi nga, minsan pagpagod talaga tayo, hindi tayo nakakapag-focus 100%. So that's why we have to repeat it for some other time para ma-refresh ang mind natin. And at least mga few months or 2 to 3 months prior to your exam, you have to read then yung mga lecture, yung handouts from the lecture, the roadmap, and you do your practice questions. So, gano'n naman na nagiging routine natin eh. The more we repeat the topic, the more na knowledge or mare-retain ang information sa brain natin. Totoo yun. Tsaka masyadong nakaka-attend ng live lecture kasi nga mostly yung mga live lecture is weekend yung duty ko. So, talagang sa recorded ako umaasa. So, yun And how po. do you deal with the stress naman with work and while reviewing for this NCLEX? Yung stress ko sa work, paglabas ko ng trabaho iniiwan ko na dun. Pag-uwi ko sa bahay NCLEX talaga. And in the beginning of review or your study, creating your study plan, how did your coach po help you in creating this? And what are the Ah, best advices that they have provided you? okey naman yung plan namin ni Ma'am Ann dun sa study plan ko. Okey naman siya, sa strategies, dapat maglaan ka talaga ng time kahit na nagtatrabaho ka. Hindi ibig sabihin na nagwo-work ka is wala kang time, imposible kasi yun, eh. So, dapat Mhm. maglaan ka ng kung 2 hours, go for it, 3 hours, go for it. Basta meron kang time para makapag-review. And yun nga, 'pag nag-a-attend kayo ng live lecture, focus din doon. Intindihin niyo mabuti kung ano yung sinasabi ng mga educators. Pagdating naman sa notes, sa roadmap, basahin niyo yung roadmap at least twice kung kaya. 3 times kung kaya. Pero ako kasi parang 1.5 pa lang naman. Pero kung marami kayong time, basahin niyo siya at least 2 or 3 times. Kasi malaking tulong talaga yung roadmap kasi andun na lahat, kumpleto na. Yes. That's why ang gumawa niyan si our lead educator, Sir Jay. Later, magjo-join siya sa atin. For sure, nakikinig na siya ngayon sa Hope mo. And naniniwala ko diyan 'no, Miss Stephanie, lahat talaga ng oras or kung gusto may paraan. Mapaglalaanan mo 'yan ng oras, eh. At least 1 or 2 hours after work. Puwede naman gano'n Hmm, or 1 to 2 hours prior tayo mag-start mag-work. At least hmm, alam natin every single day meron tayong additional knowledge na nai-impart dito kay lecture kasi nakasalalay dito ang kinabukasan natin. So if mm. you want something to achieve talaga within this certain timing, 'di ba? Hindi lang natin ginagawa yung smart goals sa patients natin. We do it to ourselves din. Mm, Sometimes yung preparation natin, we have to be smart, no? Minsan may mga target dates tayo. But make sure na yung target dates mo is very realistic din. Kung mm. makaka-gather ka ba ng more knowledge within those period of time, makakapag-practice questions ka ba within those time? Pag hindi, you have to adjust yourself, no? Para makita mo rin yung magiging progress mo all throughout. How did you stay motivated po all throughout this NCLEX review? Yung idea na makakapunta ako ng US, yun po.
Tsaka yung family, especially yung family talaga. Kasi kung hindi ko gagawin 'to, paano sila doon, 'di ba? Hindi naman puwedeng sa tita ko all the time. So, gusto ko naman talaga na ma yun nga sabi ko mailipat ko sila, Mm. mabigyan ko sa bahay doon, and ayun po. And siyempre ano po ba yung motivation ko dun, para makita ako kasi mahilig ako sa music, sir. So, ako Ah. talaga Justin Bieber, sabi ko gusto ko siyang makita, makita talaga. Gusto ko siyang makita, gusto ko maranasan yung Coachella Music Festival. Madami Oh. sa Amerika kaya gusto ko talaga mag-NCLEX din. Madami akong motivation talaga as in, aside from sa family, yun yung mga, gusto kong puntahan dun and nakakainggit din kasi marami akong makakilala na nandun sa US. So yun po. I agree with you, Miss Stephanie, 'no, medyo pinaalala mo sa'kin yung sinabi sa lecture before ng one of the educators. Gawin niyong motivation ang pag-a-attend ng concerts kasi hindi lahat ng international singers nakakatungtong ng Pilipinas or minsan 1 or 2 days lang, 'no? 'Pag doon Doon, unlimited na. punta ka ng California, 'di ba, attend ka ng music festival, 'di ba ang saya nun? Tsaka kasi ako mahilig ako sa Twilight, yung Twilight movie. 'Pag nakapunta na ako ng Amerika gusto ko rin mapuntahan yung location mismo, yung sa Washington yata yun, eh, Washington or Oregon, hindi ko, ma-determine kasi pero alam ko Washington siya. So, gusto ko rin siyang makita yung location mismo ng movie. Iniisip niyo na po siya, 'no, while reviewing for the exam. Oo, 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 kaya, motivated din ako. Do'n po sa mga practice question pala, 'no, I wonder, how did you handle po unexpected questions or scenarios on the exam? Paano niyo po siya inaatake? For example, 'pag yung sa mga research questions, binabase ko na lang din sa question, eh. Kumukuha na lang ako din ng keywords, tapos iniintindi ko na and then yun nga, yung sabihin na nating hinulaan mo pero may background ka, parang gano'n. And did you have any concerns po, during your, actual exam? Parang naka-experience po ba kayo ng technical difficulties or nag-break din po ba kayo in between exam? Walang break, sir, tuloy-tuloy, as in sagot, 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 hanggang sa mag-stop ako ng 85. So ma'am, 'no, na-experience niyo na po ang pagkapasa ng exam. Could you share us po yung a day before you do your actual exam, during, and after passing the exam? Ano po yung difference ng feeling? Before, kabado talaga. Kabado ka kasi hindi mo alam, eh, kung ano yung mga lalabas na ano, questions. Hindi mahuhulaan talaga, kabado. Tapos nung nag-e-exam na ako, kabado pa rin pero masaya kasi matatapos ko na siya. And then nung tapos na ako mag-exam, kabado pa rin kasi hindi mo alam kung papasa ka, ilang days pa bago mo makuha yung exam, 'di ba? Pero masaya din kasi alam mo sa feeling mo na ginawa mo yung best mo para Yes. masa And how has the passing the NCLEX po impacted your life and your future career? una sa lahat masaya ako. Masayang-masaya ako nung na-receive ko yung email from iPass. Kasi nga sabi ko nga, eto na yung kukumpleto sa credentials ko, NCLEX. And iba kasi yung feeling na 'pag nakapasa ka ng NCLEX, kasi paano ko ba sasabihin, USRN, yung word pa lang na USRN ka, nurse ka sa US, Mhm. iba siya maka-motivate, iba siya maka-boost ng confidence talaga. Gaya sa trabaho ko, sabi niya, ano yung ano, tinake mong exam?" Exam yun sa ano kako, yung para makapagtrabaho ko sa Amerika." Mm. Talaga? Parang mga gano'n. So, nagtatanong na sila sa'kin lalo na yung mga Nigerian na katrabaho ko, nagtatanong na sila Hmm. sa'kin kung paano ako ano yung mga strategies na ginawa ko, tapos nagsasabi rin sila na gusto nila. So, sabi ko, "'Pag ready ka na, i-PM mo ko then sasabihin ko sa'yo kung papaano." Parang gano'n. Nice. And ayun, yung iba naman, yung mga British na katrabaho ko, akala naman nila 'pag nakapasa ka na ng NCLEX is aalis ka na. Tinatanungan na nila ako kung kailan ako aalis. Sabi ko, "Hindi pa ako aalis, mahaba pa yung proseso. So magwo-work muna ako dito, hindi muna ako aalis." Pero iba pa rin kasi, eh, kasi 'pag sinabi mong nurse ka sa Amerika, iba siya maka-boost ng confidence talaga. And I also wonder, 'no, Miss Stephanie, how do you assess po yung strength and weaknesses niyo during your preparation? When it comes to sa mga subjects po ba?
Yes, subjects. Mahina talaga ako sa ano, pharmacology, sa totoo lang. And OB, mahina ako doon. And sa cardio talaga. Kasi ano siya eh, toxic kasi siya tignan. Nahirapan doon. Pero sabi ko nga, kung i-cater ko lang yung nahihirapan ako na feeling, walang Mm. mangyayari sa akin. Trinay ko pa rin yung best ko na intindihin yun. With the help of IPAS na rin sa lecturers, sa mga notes, mas naintindihan ko na siya ngayon. That's nice to know. And may mga moments po ba kayo na realizations during your preparation that help you improve? Wala kasi ako mga index card, eh. Wala rin ako mga dikit-dikit. Highlighter lang. Eh, So that's hina-highlight ko enough lang. po, no? Oo, that's enough. Hina-highlight ko lang siya. Tapos yun. Wala kasi, nalilito kasi ako pag marami ako nakikita. Yung Mm. meron pa akong nakikita sa wall ko. Hindi ako ganun eh. Okay sa akin yung sinusulat ko tapos hina-highlight ko yung important words. And then, okay sa akin yung visual. And Miss Mas Stephanie, what would be your advice po sa mga classmates natin who are in the early stage or in the beginning of their review? always make time for studying. Ngayon pa lang, pag once na nag-decide ka na mag-NCLEX, dapat i-prepare mo na yung sarili mo na mahihirapan ka all the way. Kasi wala namang madali eh. Mahihirapan ka talaga. So, prepare yourself and then mag-aral kayong mabuti. Makinig kayo sa mga coaches nyo kasi kung ano yung mga sinasabi ng mga coaches nyo sa inyo, tama lahat yon kasi napagdaanan na nila yon. Yun nga, mag-sacrifice muna kayo yung mga gimmick nyo dyan, mga inuman sessions nyo. Kung mahilig kayo mag-TikTok, kung lagi kayo nagti-TikTok everyday, sacrifice mo na yon. Kung vlogger kayo, sacrifice mo muna yan. Mag-focus muna kayo sa pag-aaral. Kasi pag nag-aaral ka, that's the way na ma-master mo yung concepts eh, pag nag-aaral ka talaga. And sabi ko nga, always pray to God na ibigay sa'yo kung ano yung gusto mo. And always do your, kasi hindi pwedeng nagpipray ka kay God tapos hindi ka nag-aaral. Dapat nag-aaral ka din. Always do your part. And how about naman po sa mga students natin who are approaching or near dun sa examination date naman? Ano po yung mga i-advise natin sa kanila? Kumalma kayo. Kalma. Kalma. Kumalma. And ayun nga, maximize nyo yung Q-banks nyo. Either UWorld yan or Archer. Maximize nyo yan. Makakatulong sa inyo yan. Kasi yung sa stamina din na sinasabi nila, makakatulong yung 150 questions a day para ma-practice mo yung sarili mo sa mismong exam. Galingan nyo, galingan nyo. Kung sa tingin nyo is nagme-mekos-mekos na lahat yung mga information sa utak nyo, feeling nyo gusto nyo nang mag-give up kasi parang ayoko na, Hmm. nakakapagod. Always go back to the reason why you started your NCLEX. If it's your family, then think of your family. Kung motivation mo naman is yung jowa mo, asawa mo, fiancé mo sa Amerika, then think of them, di ba? Kung motivation mo naman is para umangat ka sa nursing career mo, then gawin mo. Kung motivation mo naman is makahanap ka ng AFAM doon sa Amerika, then di ba? Marami tayong motivation. Di ba? Always go back to the reason why. Kasi hindi ka naman nag-NCLEX dahil lang sa gusto Sure. mong mag-NCLEX. Meron kang reason kung bakit gusto mong mag-NCLEX. So always go back to the reason why. That's tawag dyan, no? Parang endless possibilities in everything. Basta gusto, may paraan. Lahat magagawa ng paraan talaga. Oh, And Miss Stephanie, one last thing. How did IPAS, the entire IPAS team, help you in achieving your American dream? grabe, sabi ko nga, 5 star sila sa processing ng documents. And ang laking tulong. Sobrang laking ng tulong. Kasi kung wala sila na nag-process ng documents ko, di ako yung nag-aasikaso nun, di ba? Dagdag pa yun sa stress ko. Bukod sa stress na ako sa pagre-review, dagdag pa yun. So, very thankful ako sa IPAS processing team kasi hinandle nila mabuti yung processing ng documents ko. And sa review team naman, ang gagaling nila, sa totoo lang. Magagaling sila. Sa mga coaches, magagaling din sila, very responsive din sila. But hindi ka nila student, you know what I mean? Kinikater ka nila. Sabi ko nga, naistorbo ko si Ma'am Eros eh. Kasi nga sa sobrang taas ng anxiety ko, naistorbo ko siya. So, yun po. And
happy ako sa iPass kasi ang laki talaga ng naitulong sa akin. I don't know kung sa iba ako nag-review, I really don't know. Pero sa iPass contented na ako, eh, happy na ako. Kasi marami rin naman akong kakilala na nag-review sa iPass and through dun sa mga feedbacks nila, magaganda. So, iPass ang pinili ko talaga. Thank you for trusting iPass po, Miss Stephanie. And with that, we would like to present to you your iPass certificate. Thank you po. This certificate is proudly presented to Stephanie Aris Espero for successfully passing the NCLEX RN examination. This serves as a proof that a successful candidate indicated in this certificate is a safe nurse based on the USA Standards of Nursing Practice, signed by Sir J. Padong and Sir Mark Zaspa. Congratulations po, Miss Stephanie. iPass processing made easy for you.